Ibinunyag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino batay sa mga opisyal na dokumentong nakuha mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH at iba pang pampublikong tala na may tinatayang 4 na bilyon at 350 milyong pisong halaga ng mga proyekto mula 2019 hanggang 2022 ang may mga red flag o indikasyong dapat siyasatin. Hindi tayo nag-zero in on a particular district, pero it so happens yung mga nakita nating tumalon kagad, kumbaga, na red flags ay nandun sa distritong yon. Ayon sa kanyang pagsusuri, 80 sa 121 kontrata ang may isyung tulad ng overlap, double funding at pagbabago ng lokasyon na hindi tugma sa General Appropriations Act. Kabilang din umano sa mga natukoy ni Tino ang mga proyektong walang malinaw na detalye tulad ng eksaktong haba o lokasyon, gayon din ang mga kontratang hindi nakapaloob sa pambansang budget. Binigyan din ni Tino na ang kanyang pahayag ay nakabatay sa dokumentadong datos at hindi sa pamumulitika. Nananawagan siya sa Commission on Audit o COA, Office of the Ombudsman at Independent Commission for Infrastructure o ICI na magsagawa ng patas at masusing investigasyon. Layunin umano nito na mapanagot ang sinumang opisyal o kontraktor kung mapapatunayang may paglabag sa batas. Ayon pa kay Tino, ang pagsusuri ay bahagi ng kanyang tungkuling panglehislatura na tiyakin ang wastong paggamit ng pondo ng bayan. Bilang tugon dito, mariing itinanggi naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang mga paratang at giniit na lahat ng proyekto ay dumaan sa tamang proseso. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Duterte na ang mga flood control projects sa Davao ay naipatupad na suri at napatunayan ng DPWH at COA. Aniya, ang mga estrukturang ito ay tunay na nakatulong sa mga residente upang maiwasan ang pagbaha at hindi umano ghost projects. Hamon pa ni Duterte kay Tino na bumisita mismo sa Davao upang makita ang mga aktual na proyekto at makapanayam ang mga mamamayang nakikinabang dito. Dagdag pa ng kongresista, hindi dapat gawing plataporma ang pamumulitika ng mga lehitimong proyekto ng lungsod. Sa kabuuan, nananatiling magkasalungat ang paninindigan ni Tino at Duterte, kung saan si Tino ay nananawagan ng masusing investigasyon para sa transparency at accountability, samantalang iginiit ni Duterte ang kredibilidad ng mga proyekto at ipinahayag ang paninindigan ng kanyang distrito laban sa umano'y mapanirang aligasyon. Sa kabila nito, ininspeksyon naman ng DPWH at ICI ang isa sa mga nasirang flood control project sa Davao City, kung saan may natuklasang sirang bahagi nito matapos ang 2 taong pagkakagawa. Dito nilinaw naman ni ICI Special Advisor Rodolfo Azorin Jr. na kanilang sisiyasatin ang kontrata upang matunton ang nararapat managot sa nasabing issue. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.